Liit-liit po ng Pilipinas, we have 80 or so provinces. Meron pong mas malalaking bansa kaysa sa atin, mas kaunti po yung probinsya. So sumasang-ayon po kami dun sa briefer po na nakahanda po yan, hindi ko alam kung nabasa nyo na po, na kailangan po i-consolidate po yung mga LGUs na laki-lakihan po ang mga provinces. Yung mga magkakatabing lalawigan, ipagkaisa po. Sa bagay, noon naman po, magkakaisa po yan. Iisa lang po yung Ilocos, isa lang po yung Davao, iisa lang po yung Lanao. Ngayon po, nagkahati-hati. Ang dahilan nga po doon ay may kanya-kanyang turfs, yung mga political families, mga political dynasties. At isa pa po yan sa ill effects po ng ating kultura sa politika na may mga pamilya nagahari sa ating bansa. Isa pong solution po, dahil I'll just be very brief nga po, magbibigay po ng oras sa ating kasama, na isa pong paraan para maging mas efficient po ang management ng ating bansa ay tasan po increase po ang flexibility ng local governments po sa tax collection so it will be less dependent on the national government. And isa pa po, i-reform po natin the local government code needs a comprehensive review. At ang sistema po sa pag-allocate ng IRA ay ibase po not just on population and land area, kundi sa taxable activities in each province. Again, I'll turn over the floor to my colleague and fellow senatorial candidate from the Democratic Party of the Philippines, former Councilor Greco Bellica. Magandang umaga po sa lahat ng kabataan na naririto. Masarap pong matulog dahil malamig, pero pagbigyan niyo na kami, pakinggan niyo kami for a while. First of all, hindi ako naniniwala na magiging effective ang K-12 program. Pahabain lang nitong panahon ng ating pag-aaral dahil at hindi rin po ako naniniwala na mas mahaba ka nag-aaral, mas marami ka natututunan. Palagay ko, yung quality ng iyong pag-aaral at yung interes sa pag-aaral ng estudyante ay mas mahalaga kaysa sa oras na pahabain pa ang kanilang pinag-aaral. For example, yung pinag-aaralan po natin ng third year and fourth year high school, you will realize that most of it, inuulit na naman natin ang first year and second year college. Tama po ba? Inaral mo ng Rizal, algebra, trigonometry ng third year and fourth year high school. Pagpasok mo na naman, English 101 ka naman, history ka naman. Tama po ba? Palagay ko po, maraming natututunan ng kabataan pag interesado siya sa kanyang pinag-aaralan. Ang mahalaga, tayo ay matuto, tayo makapagtapos, at tayo ay makapag-aral at magawa natin, at mahabol natin, at maabot natin ang ating pangarap na hindi tayo pinipigilan ng pamahalaan pagkos tayo tinutulungan. Ang akin pong proposal, maraming pong salamat, ang akin pong proposal, yung bilyong piso na inilalagay ng mga senador at congressman at mga presidente sa kanilang opisina na budget, that's more than 100 billion pesos a year. 60 billion sa presidente, 260 billion bawat isang senador, 267 million bawat senador, 70 million isang congressman, 267 lang sila, mahigit isang daang bilyong piso ang pinaghahati-hatian nila taon-taon. Kaya pagdating ng Pasko, meron pa silang cash gift na tigda 2 milyon. Ang dami-dami nilang pera, samantalang mga kabataan at ang mga pamilya walang pera. Palagay ko, dapat na matigil to at dapat alisin na ang pondong ito sa kanilang mga opisina at ilagay na lang po ito sa isang